beloved Boss Mike Cervera. Na individual ang tinukoy bilang Eto na. Baka akala nyo si Digong lang, ha? At si Digong lang ang makukulong. Hindi lang ho si Digong ang makukulong rito. Ha? Hindi lang ho si Digong. Pakinggan ninyo kung sino-sino ang mga makukulong. Pasok! siyam na individual ang tinukoy bilang kapwa-akusado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Sa Patay! Siyam! Sino-sino yan? Sino-sino yan, bossing? Sino-sino yung siyam? warrant of arrest na isinapubliko sa website ng International Criminal Court, hindi po pinangalanan ng mga kapwa-akusado ng dating Pangulo para sa kanilang seguridad. Pero ilang Nako, yan na! Oo, para sa kanilang seguridad daw, hindi pa pinapangalanan. Pero mga kababayan, kinakabahan. Sino kaya yung siyam na yan na kinakabahan na? Ha? Isa na ba dyan si Bato kaya nagtatago na? ang individual ang pinangalanan sa dokumento dahil sa pagkakasangkot sa war on drugs, kabilang na si Senador Ronald De La Rosa na nagpatupad ng tinatawag na tukhang sa Davao City. Nako, sigurado ka na daw. Oo, Bato. Kasama ka, nabanggit ka na rito. Sigurado ka na, Bato. Kaya kung ako sa'yo, magtago ka na rin sa ilalim ng lupa, gayahin mo si Kibuloy. Oo, kung gusto mo, gayahin mo na rin siya. Habang nakatago ka dyan sa ilalim ng lupa, nakapaligid sa'yo yung mga chika-bebe. Tuloy. Binanggit din ang pumalit kay De La Rosa bilang hepe ng Davao City Police na si Vicente Danao. Nako, si Danao, yari. Yari ka, Danao. Oo, Danao. Nako. Sinayang mo ang iyong karir sa pagsunod kay Digong at kay De La Rosa. Nakasaad din sa dokumento ang mga pahayag ni dating Pangulong Duterte, gayon din ang mga ordinansa, Ako, mga kababayan, yung mga pahayag ginamit pala. Alam niyo yung mga sinasabi niya na, patayin niyo! Akong bahala! Ako mananagot! Patayin niyo sila! Yung mga ganon, mga kababayan, kasama pala sa ebidensya yun. Pwede palang ebidensya yun. Tuloy. dokumento sa PNP at testimonya ng mga testigo sa mga ebidensyang ginamit para sa aplikasyon ng warrant of arrest. Ako, pati yung mga ano pala, yung mga pahayag ng mga naulilang ng biktima, yung mga pinagpapatay nila, kasama din. So wala nang lusot, mga kababayan, itong mga ito. Yari itong mga kababayan. Oo. Malamang magpasko to. Saan? Kasama ni Digong. Tuloy. Nauna nang sinabi ni De La Rosa na handa siyang samahan si dating Pangulong Duterte Sabi niya yan noon. Nahanda siyang samahan si Digong. Nasaan ka na ngayon? Bato, sabi mo noon, handa akong samahan si Digong kahit anong mangyari. Kaya yung mga DDS na sinasabi nyo, kahit anong mangyari, kita nyo yung mga vlogger nila, kahit anong mangyari daw, DDS. Alam nyo yung DDS? Die hard Duterte supporter sila. Kita nyo, nag-iyakan sila. Ganun din magyayari sa inyo, parang yung pulis na maka Duterte, anong nangyari? Nag-iyakan, umiyak din. Anak ng pating na yan, iyak. Kung nag-iiyakan kayo, kung kayo talaga matapang, pinanindigan nyo. Yung alin? Yung mga sinasabi nyong prinsipyo nyo. Nasaan na ngayon? Wala na. Bato. Nga, nasaan ka na nagtatago? Pakitat mo ko. sa The Hague sakaling siya'y maaresto. Ulit. Sa The Hague sakaling siya'y maaresto, De La Rosa na handa siyang samahan of arrest. Nauna nang sinabi ni De La Rosa na handa siyang samahan si dating Pangulong Duterte sa The Hague sakaling siya'y maaresto. Nanindigan din ng senador na handa siyang sumuko kapag nagpalabas ang ICC ng warrant of arrest. Kita nyo sinungaling? Sabi niya, handa daw siyang sumuko. Handa niya daw samahan si Digong. Kasi alam nyo, mga kababayan, hindi nila inaasahan to. Akala nila hindi mangyayari. Ilang beses na natin sinasabi na mangyayari to. Pero itong mga DDS, lalong-lalo na itong si Kalbo, mga kababayan, ayaw nila maniwala. Naging busy sila sa paninira. Siniraan na sinalaan si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, ang napala ninyo, hindi nyo inasikaso. Siguro pinaisikaso kay Roque. Kaso mukhang pinera lang ni Roque.
Kaya ano, tinabla si Roque. Kita niyo mga kababayan, tinabla si Roque. Ngayon, humihingi ng asylum. Tapos tinututulan ngayon ng mga Pilipino ron. Ay, walang niya kayo. Bakit ko bibigyan ng asylum yan si Roque dito? Nagbabayad kami ng halos 40%. Ng kita namin, binabayad namin na tax dito para lang kay Roque, na pugante ng Pilipinas. Pauwiin nyo! Sabi, I don't want to engage with my former subordinates in a gunfight. Bakit? Sino ba may sabi sa'yo makikipagbarilan yung mga yan? Hindi naman makikipagbarilan yan, bato eh. Dadakmain ka lang, hawakan ka sa ulo. Lagyan mo kaya ng langis kapag hinuli ka. Una mong lagyan ng langis para dumulas yung ulo mo. Baka yan ang dakmain ni Tore kapag hinuli ka nun. Bato? Bato, lagyan mo ng langis ang ulo mo, Oo, kasi sabi ko, General, unahin mo yung ulo ni Bato, Kapag kaya kapag hinuli mo, dakmain mo yung ulo. Kaya papayuhan ko naman si Bato. Bato, lagyan mo ng langis, baby oil, yung ulo mo. Para dumulas. Parang mag-alapalos yung ulo mo. Di ba? Ngayon, mga kababayan. Wala naman sinabing makikipaglaban. Yung si Tore magaling eh. Kita nyo, naiwasan yung kaguluhan nung hinuli si Digong. Magaling kasi. Kaya nga, sumaludo kayo kay General Tore. Yan ang susunod nating PNP chief. Tuloy. It's gonna be useless. Alangan makipagbarilan ako sa kanila. Syempre naman, Bato. Alangan ka naman makikipagbarilan. Wala naman makikipagbarilan sa'yo. Tuloy. I will talk to them. I will have a little discourse with them. They insist on bringing me to ICC, then they can have me. I don't want to... Kita nyo? Sabi niya, makukuha nyo ko kapag ka nandyan na yung warrant ng ICC. Pero ngayon, kung sino-sino na ang hinihinga ng tulong, pati si Pangulong Bongbong. Sabi, Mr. President, tulungan mo ko. Senate President, tulungan mo ko. Ayoko mawalay sa apo ko. Malayo yung dahil, hindi ko sila makikita. Baka pwede naman, gawin mo na lahat magagawa. Ay! Putik na yun, nag-iiyakan na pati. Tuloy. To make life miserable for my family. Iginit naman Kita nyo, kahit maging miserable pa raw yung pamilya niya. Ngayon, mga kababayan, kita nyo, ano na sabi? Wala na. Senate President Francis Escudero na hindi maaaring arestuhin ang sinumang senador sa loob ng Senado batay sa tinatawag na institutional courtesy. Kita nyo, mga kababayan, hanggang saan naman yan? Tandaan nyo, mga kababayan, huwag kayo maniwala dyan kay Cheese. Baka mamaya, ilaglag ka niyan. Bato, ako nagsasabi sa inyo. Wala naman magagawa si Cheese. Kapag kayang pinasok na ng mga sundalo, kasama yung Interpol, papasukin na yung Senado. Sabi niya lang yan, pero kaya nangyari na't nandiyan ka na. At yung warrant mo, sa totoo lang, nandyan na rin eh. Hawak-hawak na nila, Bato. Kaya kung ako sa'yo, magtago ka na lang sa bundok ng tarat-tarat. Tuloy. Kay Escudero, nangyari na ang institutional courtesy sa mga kaso na dating Senador Juan Ponce Enrile, Laila de Lima at Antonio Trillanes, gayon din kina Senador Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Pero ano nangyari? Nahuli pa rin sila. Nakita mo ba yung Bato? Sa lahat na nangyari na bisinabi, lahat yung mga nahuli, nakulong din lahat eh. Si De Lima, nakulong. Si Enrile, nakulong. Si Jinggoy, nakulong. Si Trillanes, nakulong. Kita mo? Yun, nung panahon na yun si Trillanes, nasa tama pa yun. Ngayon, nasa mali ka. Mas lalo ka na. Baka pag nasilayan ka habang nag-i-hearing sila, bigla na lang pumunta. Aantayin lang matapos yung hearing mo. Paglabas mo ng pintuan, yari ka na. Tuloy. Hindi naman sa habang panahon, hanggat mabigyan siya ng sapat na panahon. Narinig mo yon? Unawain mong maigi yung sinabi ni Cheese Escudero na yan.
Hindi sa habang panahon. Maaaring pagkatapos ng sesyon. Ay pwede ka nang hulihin ng mga yon. Ganon. Bato ha. Ulitin ko lang. Sabi ni Jesus Cordero, hindi sa habang panahon. Maaaring pagkatapos ng sesyon, ay huhulihin ka na ng mga yon. Magkaroon ng linaw o pagpapasa yung kanyang judicial remedies. Yan. I'm holding them on their oath as senators to do what is best not only for themselves but for the country and the institution as well. Kita mo, binubola ka lang yan. Ginamit na naman yung for the country. Di ba for the country kapag ka nahuli ka ng Interpol? Oh. Binubola ka ni Jesus Cordero. Oh, kita mo, for the country daw eh. Ang for the country na alam ng mga tao, pag nahuli ka ng Interpol, for the country yun. Oh. Ay, nako mga kababayan. So, paano mga kababayan? Ang haba na ng topic natin na to. Nag-like na ba kayo? Oo. Tigilan natin to. Oo. Sana naman bago tayo mag-iwahiwalay, mga kababayan, 1 point ko pa lang yung nagla-like dito. Baka naman, pwede dagdagan, Biruin mo, umabot tayo ng halos 10,000. 10,000 na yung nanonood sa atin, mga kababayan. Naku, umaabot na nga tayo ng daan-daan eh. Oo, feeling ko talaga sikat na ako. At dahil sa inyo yun, kaya maraming salamat po. Diba? Hindi ko po, liliwanagin ko lang. Hindi ko po hinahangad ang kasikatan. Tama na po na idol ako ng mga idol nyo. Doon lang sapat na po. Bonus na lang yung ginagawa nyo. Pag-share nyo ng mga live ko, pag putol-putol nyo ng video at pinopost nyo sa TikTok, maraming salamat po. Oo. Sa pagiging type sa akin ni Libayan. Oo. Hindi ko ba alam? Maraming salamat din sa kanya. Diba? Libayan Isang chat mo lang. Oo. Mapagbigay ako, tandaan mo. So mga kababayan, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyo. Bago tayo mag-iwahiwalay, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. At syempre mga kababayan, nandyan si Mactan Dame. Opo Si Winona, nandyan na rin. Oo, sa inyo pong lahat. Oo. Sa mga moderator natin, sila LB, sila JJ Sales, sila Cheryl Santa Maria. Opo. Sa ating mga bisita, sa mga bagong subscriber, maraming salamat po sa inyo. Opo. Kaya po tayo, nandito dahil ginaganahan ako. Sa inyo nila Ball Connect, sila Aichang, Keicho, Jojo Chavez, Leonora Brown. Sa inyo pong lahat. Dimples Mornop. Eto tayo ngayon. Di po ba? Huwag niyong kakalimutan, Lovely Dominguez, sa inyo pong lahat. Rosemary, Kagawa. Mahal na mahal ko po kayo. Yan ang totoo. Opo, Huwag ho kayo maniniwala sa mga vlogger ninyo, mga DDS kayo, sa mga pambobole sa inyo. Doon lang ho tayo sa totoo. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, mahalin po natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po! Our beloved Boss Mike!